Sa mga OFW dito sa United Arab Emirates na hirap makakuha ng kopya ng kanilang kontrata sa kanilang amo o kaya naman sa kanilang employer. Lalo na kapag magpapa-polo contract verification kayo sa Polo Dubai. Eto guys, ang paraan para makakuha kayo ng kopya ng inyong kontrata. At sasabihin ko din guys ang mga requirements na kailangan nyong dalhin sa Polo Dubai kapag magpapa-verify kayo ng kontrata at kung paano kumuha ng OWA membership. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay pag-uusapan natin at sasabihin ko sa inyo ang paraan para makakuha kayo ng kopya ng inyong kontrata kung nahihirapan kayo kumuha ng kopya nito sa inyong amo o kaya naman sa inyong company. At sasabihin ko din ang mga latest requirements sa pagpapa-verify ng kontrata para sa mga household workers at skilled workers. At pati rin kung paano kumuha ng OWA membership sa Polo Dubai. So, ang gagawin nyo lang guys kapag hindi kayo nabigyan ng employer nyo o ng company nyo ng kopya ng inyong kontrata, actually guys, batas nga dito yan sa UAE na dapat lahat ng employee ay binibigyan ng kopya ng kontrata ng kanilang employer at ng kanilang company. Pero guys, nakakalungkot man, may ibang employer na hindi binibigyan or hindi binibigyan ng kopya ng kontrata ang kanilang mga empleyado. Ang gagawin nyo lang is kailangan nyo lang pumunta sa any office or branches ng Tashil dito sa buong United Arab Emirates. At dalhin nyo lang yung inyong original Emirates ID. At pwede kayo magpa-print ng inyong kontrata sa kanila. At magbabayad lang kayo ng 25 dirham. Pero guys, hindi ko alam kung magkano na ngayon. Pero yun lang ang gagawin nyo. Pumunta lang kayo sa opisina ng Tashil at pwede kayo magpa-print ng inyong kontrata. Sa pagpapa-verify naman ng kontrata sa Polo Dubai para sa mga household workers at skilled workers, ito ang mga documents na kailangan nyong dalhin. Unahin muna natin ang mga household workers. Number 1, ang inyong domestic labor contract. Kapag naman guys, nasa below 1,500 dirham ang nakalagay sa inyong kontrata na below salary requirements ng Polo, ay kailangan nyo sabihan ang employer nyo or ang amo nyo na magpa-contract amended sa any tadbir office dito sa UAE. Dahil guys, hindi ito i-verify ng Polo kapag hindi ito pinabago o kaya naman kapag wala sa 1,500 dirham ang salary na nakalagay sa kontrata nyo. Number 2, ang inyong addendum form. Sa addendum form guys, ay available ito sa website ng Polo. Pero sa mga hindi marunong mag-download online, ay pwede kayo mag-request sa akin at isi-send ko sa inyo through email na ilalagay ko yung email address ko sa description ng video na ito. Number 3, ang inyong valid passport. Take note guys na dapat ang passport nyo ay dapat more than 6 months or more than 1 year. Dahil hindi kayo makakakuha ng OEC sa POA kapag below 6 months na lang ang validity ng inyong passport. Number 4, ang inyong valid visa. Sa visa naman guys, kung wala nang nakatatak na visa sa inyong passport, ay yung pink Emirates ID na ang ipapapotocopy natin. Dahil dito sa United Arab Emirates, ay yung Emirates ID na ang nagsisilbing visa natin dito. At yan lang ang mga requirements na kailangan dalhin ng isang household workers kapag magpapa-verify ng kontrata sa Polo Dubai. Kailangan nyo guys ng 2 sets ng bawat documents dahil yung isang set ay kukunin ng taga-Polo at yung isang set ay yun yung tatatakan as Polo verified contract na ibabalik sa inyo. Pumunta naman tayo sa mga skilled workers para sa Polo contract verification requirements. Number 1, ang inyong labor contract. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong visa. Sa visa guys ay ganun din. Kapag wala nang tatak na visa ang passport nyo, ay yung pink Emirates ID na ang ipapapotocopy nyo dahil yan na ang nagsisilbing visa natin dito sa buong United Arab Emirates. Number 4, ang inyong proof of employment kagaya ng certificate of employment, labor card, payslip o kaya naman company ID. Ito naman ang mga additional requirements para sa mga skilled workers. Kapag mababa sa salary requirements ng Polo ang salary na nakalagay sa kontrata nyo,
ay kailangan nyo gumawa ng salary certificate. Meron akong video kung paano gumawa or magpagawa ng salary certificate na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito para mapanood nyo. Number 2, kapag magkaiba ang posisyon nyo sa inyong kontrata at sa inyong visa, ay kailangan nyo magpagawa sa inyong employer ng explanation letter kung bakit magkaiba ito. Number 3, kapag naman nagbago or nag-change company name ang kumpanya nyo, pero pareho pa rin ang employer, ay kailangan nyo daw magdala ng old at latest trade license ng inyong company. Pero guys, kung hindi naman kayo mabigyan ng trade license, ay yung memorandum of change name na lang ang dalhin nyo sa Polo para ma-verify ang inyong kontrata. Sa mga nagtatanong kung kailangan pa daw ba ng WPS or bank statement at ng credentials, ang sagot ay hindi na guys. Dahil kung nagtatrabaho naman kayo sa legit na company at talagang mayroon kayong kumpanya, ay hindi na ito kailangan. Dahil guys, nare-require lang naman ito sa mga napagdududahan nila na binili nyo ang visa nyo or tinatawag na freelance visa. Dahil guys, itinuturing ng Polo Dubai na illegal or peke ang freelance visa kapag galing ito sa freelance visa trading or binili nyo ang inyong visa at kontrata. Sa mga nag-message naman sa akin na nagyayabang na nakapag-verify naman daw sila ng kanilang kontrata kahit naka-freelance visa sila. Eto guys, ang challenge ko sa inyo. Sabihin nyo sa Polo na binili nyo yung visa nyo, tingnan na lang natin kung i-verify yan ng Polo Dubai. What? So ayun guys, yan lang ang mga requirements or latest requirements sa pagpapa-verify ng kontrata para sa mga household workers at skilled workers. At after nyo makapag-verify ng kontrata guys, ay kumuha na rin kayo ng inyong OWA membership. Dahil ang requirement sa pagkuha ng OWA membership is ang inyong Polo Verified Contract at Certificate of Employment. Yes guys, pwede na kayo kumuha ng OWA membership nyo after nyo makapag-verify ng kontrata at the same day. At sa mga wala namang makuhang appointment online, ay pwede kayo or allowed kayo mag-book in 1 day before ng flight nyo pauwi sa Pilipinas. Basta dalhin nyo lang ang inyong ticket at kumpletong requirements. At kapag napatak naman ang flight nyo ng Monday or ng weekend, ay pwede na kayo mag-walk-in ng Friday dahil sarado sila ng Saturday at Sunday. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!